Welcome back sa ating channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakamahalagang balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang isa na namang malaking hakbang sa ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos, ang pag-aproba ng mahigit 500 joint military engagements na gaganapin sa taong 2026. Isang napakalaking bilang ng pagsasanay, palitan ng kaalaman, at kooperasyon na magpapatibay hindi lang sa kakayahan ng Armed Forces of the Philippines, kundi pati na rin sa seguridad ng ating rehiyon. Kaya't samahan ninyo ako sa isang malalim na pagbabalangkas kung bakit napakahalaga ng kasunduang ito, ano ang mga inaasahang aktibidad, at ano ang epekto nito sa mas malawak na Indo-Pacific region. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar. Kailangan din natin ng maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Noong ika-7 ng Agosto hanggang 8, naganap sa Camp Smith, Hawaii ang taunang Mutual Defense Board Security Engagement Board o MDB-SEB. Sa pangunguna ni ADM, Samuel J. Paparo, Commander ng US Indo-Pacific Command, at ni Gen. Romeo Bronner Jr., Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, muling pinagtibay ng dalawang panig ang kanilang kooperasyon. Kung babalikan, ang MDB ay unang itinatag noong 1958 bilang direktang bunga ng 1951 Mutual Defense Treaty. Ang SEB naman ay nadagdag noong 2006 upang palakasin pa ang usapin ng seguridad at defense cooperation. Pinagsama, ito na ang nagsisilbing framework o balangkas kung paano nagkakaroon ng mas sistematikong ugnayan ang AFP at ang US military. Dito sa pagpupulong na ito, nilagdaan ng dalawang lider ang tinatawag na 8-star memo, isang taunang dokumento na naglalaman ng mga gabay, plano, at listahan ng aktibidad para sa susunod na taon. At sa pagkakataong ito, pumalo sa mahigit 500 engagements ang nakapaloob dito. Kung iisipin, 500 ay napakalaking bilang. Ano-ano nga ba ang nakapaloob dito? Una, nandyan ang large-scale exercises gaya ng Balikatan 2026. Alam naman nating ang Balikatan ang pinakapopular na joint exercise sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos, na taon-taong ginaganap. Karaniwang kasali rito ang libu-libong tropa mula sa parehong bansa, pati na rin mula sa mga allied nations. Dito sinusubok ang interoperability, kung paano sabay-sabay nakikilos at gag-ana ang dalawang militar sa harap ng iba't ibang senaryo, mula sa combat operations hanggang sa humanitarian assistance and disaster response. Pangalawa, mayroong subject matter expert exchanges. Ito naman ang mas maliliit ngunit hindi gaanong pabigat na aktibidad kung saan ang mga eksperto mula sa parehong panig ay nagbabahagi ng kaalaman. Halimbawa, maaaring magturo ang US Navy tungkol sa paggamit ng modernong radar systems, habang magbabahagi naman ang AFP ng kanilang karanasan sa disaster relief operations. Pangatlo, nakapaloob din dito ang bilateral at multilateral maritime cooperative activities o MCA. Sa kasalukuyang sitwasyon ng West Philippine Sea, napakahalaga ng mga ganitong aktibidad dahil pinapalakas nito ang freedom of navigation at ang kakayahan ng AFP na makipag-operate kasama ng iba pang mga hukbong pandagat. At hindi lang yan. Kasama rin ng iba pang trainings, seminars, command post exercises, cyber defense cooperation, intelligence sharing, at humanitarian drills. Maaaring itanong ng ilan, bakit kailangang umabot sa 500? Hindi ba sobra-sobra na ito? Ang totoo, ang bilang na ito ay hindi lamang simpleng numero. Ito ay representasyon ng lalim at lawak ng ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos. Una, ito ay tungkol sa deterrence. Sa harap ng lumalalang tensyon sa Indo-Pacific, partikular na sa South China Sea, kailangang ipakita ng dalawang bansa na handa silang kumilos ng magkatuwang. Ang dami ng engagements ay malinaw na mensahe, hindi basta-basta pababayaan ang mutual defense commitments. Pangalawa, ito ay para sa capacity building. Sa pamamagitan ng paulit-ulit na training, natututo ang AFP ng mga modernong taktika at teknolohiya. Kung ikukumpara, mas maliit pa rin ang budget at kagamitan ng ating militar kaysa sa US pero sa pamamagitan ng ganitong klaseng partnership, unti-unting nahahasa ang ating mga sundalo at nagiging mas handa sila sa anumang sitwasyon. Pangatlo, ito rin ay para sa disaster preparedness.
Tandaan, ang Pilipinas ay isa sa mga pinaka-vulnerable na bansa sa natural disasters, typhoons, earthquakes, volcanic eruptions. Sa pamamagitan ng joint drills, napapalakas ang ating kakayahan na rumisponde sa ganitong mga sakuna. Isa sa mga highlight ng 2026 na ay ang Balikatan Exercise. Tradisyon na ito taon-taon, ngunit mas pinapalawak pa ang saklaw. Sa nakaraang mga taon, ang Balikatan ay hindi lamang nakatuon sa traditional combat operations. Kasama na rin dito ang amphibious landing exercises, maritime security operations, cyber defense drills, at humanitarian missions. Noong huli, isinama na rin ang paggamit ng mga modernong armas at systems gaya ng HIMARS at Patriot missile batteries. Kaya't sa Balikatan 2026, inaasahang mas magiging malaki, mas malawak, at mas komplikado ang mga senaryo. Posibleng makita natin ang mas integrated na paggamit ng air, sea, land, at cyber domains. Bukod sa Balikatan, malaking bahagi rin ng 500 engagements ang tinatawag na maritime cooperative activities. Sa nakaraang taon, napatunayan na mahalaga ang MCAs lalo na sa harap ng mga insidente sa West Philippine Sea. Ang pagsasama ng Philippine Navy, Philippine Coast Guard, US Navy, at minsan pati ng Japan at Australia ay nagpapakita ng kolektibong paninindigan para sa freedom of navigation. Sa mga aktibidad na ito, nagsasagawa ng coordinated patrols, communication drills, at maritime domain awareness exchanges. Ang layunin ay malinaw, ipakita na hindi kayang monopolyo ng iisang bansa ang dagat na ito. Kung susuriin, ang 500 joint engagements ay hindi lamang para sa Pilipinas at US, ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng US Indo-Pacific Command. Layunin nitong palakasin ang stability sa rehiyon, tiyakin na walang aggression na mangingibabaw, at protektahan ang malayang kalakalan sa mga pangunahing sea lanes. Ang Pilipinas, dahil sa lokasyon nito, ay may napakahalagang papel. Nasa gitna tayo ng dagat na pinagtatalunan, at malapit sa mga critical choke points tulad ng Luzon Strait at South China Sea. Kaya't hindi katakataka na mas binibigyang pansin ng US ang kooperasyon sa Pilipinas. Ano naman ang direktang benepisyo nito para sa Armed Forces of the Philippines? Una, skills upgrade. Sa bawat joint training, natututo ang ating mga sundalo ng bagong pamamaraan, mula sa paggamit ng advanced communication systems hanggang sa joint planning and execution. Pangalawa, exposure to modern equipment. Kahit wala pa tayo ng ganoong uri ng armas, nagkakaroon ng pagkakataon ng ating mga sundalo na makita at matutunan kung paano ito ginagamit. Pangatlo, credibility and confidence. Kapag nakikitang aktibo ang AFP sa mga ganitong klase ng international engagements, tumataas ang kumpiyansa ng publiko at ng ibang bansa sa kakayahan ng ating militar. Ngunit hindi rin mawawala ang mga kritisismo. May ilan na nagsasabing ang sobrang pagsandal sa Estados Unidos ay maaaring magdulot ng dependency. Paano kung dumating ang panahon na magbago ang direksyon ng US foreign policy? May iba ring nagsasabing baka magdulot ito ng mas matinding tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Ang dami ng joint engagements ay maaaring makita ng Beijing bilang provocation. Gayunpaman, para sa marami, ang pangunahing punto ay pagtitiyak ng seguridad. Mas mahirap ipaliwanag kung bakit hindi tayo naghahanda kaysa kung bakit tayo masyadong naghahanda. Ang matagumpay na pagkumpleto ng MDB-SEB ngayong taon ay patunay na patuloy na lumalalim ang ugnayan ng dalawang bansa. Mula sa 1951 Mutual Defense Treaty, hanggang sa Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA, at ngayon ay sa higit 500 joint engagements, malinaw ang trajectory, mas malapit, mas integrated, mas handa. Hindi lang ito tungkol sa digmaan. Ito rin ay tungkol sa pagtutulungan sa panahon ng sakuna, pagpapalakas ng humanitarian missions, at pagpapakita ng solid network ng mga bansang nagtataguyod ng kapayapaan at kaayusan. Sa pagtatapos, malinaw na ang 500 joint military engagements para sa 2026 ay hindi basta numero lamang. Isa itong simbolo ng commitment, paghahanda, at kooperasyon ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa harap ng mga hamon sa Indo-Pacific, mula sa tensyon sa dagat hanggang sa panganib ng natural na kalamidad, mas mabuti nang may kaalyado kaysa nag-iisa. Kaya't sa mga susunod na buwan, asahan natin ang mas malalaking balita, mas malalaking pagsasanay,
at mas matinding pagtutulungan, lahat para sa isang layunin, peace through strength. At dito nagtatapos ang ating talakayan. Ano sa tingin ninyo, sapat ba ang 500 joint engagements o sobra-sobra na ito? Makakatulong ba ito para sa seguridad ng Pilipinas, o mas lalo lang magpapainit ng tensyon sa rehiyon? E-share ninyo ang inyong opinyon sa comment section. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga ganitong balita. Maraming salamat, at magkita-kita tayo muli sa susunod na episode.